Tuloy po kayo dito sa Hermitage ni San Josias. Ito po ang inyong Kuya Mel na nagpapatuloy sa ating recollection. Ang topic, When Bad Things Happen to Good People. Last session, napag-usapan natin ang hiwaga sa buhay ni Job na pinaglaruan ang kapalaran ng tadhana. Malamang lahat tayo ay nakaranas na nito. May mga bagay-bagay na nangyayaring kamalasan na di inaasahan. Maaaring ituring natin ito bilang hiwaga. Mahirap maunawaan. Nangyayari at kailangan tanggapin. Manalangin tayo sa pagsisimula ng ikalawang bahagi ng recollection na ito. Pakinggan muli natin ang awit na pinamagatang hiwaga. Ibigin man nating pigiling ang paglubog ng araw, ang marahang pagkain sa pisngi ng buwan. May mga bagay na di matanto at hindi mapigilan. Ibig man nating yakapin ang lawak ng dagat at sadyang hulihin ang pagkurap ng tala. May mga bagay na di mahuli at hindi masansala. Ngunit kahit ako'y lumayo, huwag ka sanang malungkot. Taglay mo pa rin ang aking pag-ibig sa iyong puso. Ibigin man nating abutin ang dulo ng langit at ating hahabulin ang talim ng kidlat. May mga bagay na di mahabol laging isang hiwaga. Tunay na mahiwaga ang mga nangyayari sa atin sa buhay, lalo na sa mga dumarating na kamalasan, ginusto man natin o hindi. Kadalasan, kung hindi sa ibang tao ibuntong ang sisi, sa sarili ang sisi.
Madami ang di lamang depresyon ang nangyayari, kundi kapag pinanghinaan na ng loob at kawalan ng tiwala, pagpapatiwakal na ang iisipin. Ngunit kapag nalampasan na natin itong sigalot, doon natin mauunawaan. Sa kasamaang palad, ang iba't iba'y kontento na lamang ibaon sa limot ang masamang alaala. Nagiging manhid, pero nagiging tigreng mabangis. Ano man ang kahinatnan, yan ay paraan ng survival. Natututong magtanggol at umiwas sa panganib. Siyasatin natin ngayon ang diwang nagtatanggol na ito. Ang nangyayari sa kaloob-looban mo. Ang tanong, paano ka nagre-react kapag natitrigger? Pero teka, bago mo muna sagutin ito, ano ba yung nagtitrigger sa iyo at bakit? Ano yung naaalala mo? Uulitin ko yung tanong. Una, ano ang nakakapag-trigger sa iyo? Ikalawa, anong alaalang bumabalik? Ikatlo, ano ang reaksyon mo? Bibigyan ko kayo ng ilang minuto para mag-isip. Sisimulan ko ang pagbabahagi para magkaroon kayo ng ideya at matulungan kayong balikan ang inyong alaala. Kung nasusubaybayan ninyo ang mga nakaraang recollection ko, hindi na lingid sa kaalaman ninyo ang masamang nangyari sa akin sa kamay ng aking mga mangingibig. At dulan na kapahamakan ang nangyari sa akin nang iwan ko ang buhay ko sa Pilipinas at ng ibang bansa dito sa Canada nang mabigyan ng pag-asa at umasenso ang minamahal na kalaunay iniwan din ako. Nais ko mang patawarin yun. Pero mahirap dahil sa labis na hiya ako sa sarili ko, sa aking katangahang iwan ng magandang buhay at kinabukasan para sa isang taong tulad noon. May halong bitterness ang alaala. Bitterness ng sawi. Ang unang reaksyon, yan yung orphan archetype na lumalabas sa akin. Kapag ka naaalala ko ito, nagagalit ako. Pero minsan, para hindi na lubos ang sakit, doon lumalabas ang diwang mapaglaro sa akin. Hinahalakhak na lang, tinatawanan na lamang ang mga nangyari. Dahil kundi, mababaliw ako sa aking sinapit. Yang diwang mapaglaro ang tinatawag na trickster, isang archetype sa kaloob-looban, na sa gitna ng kamalasan ay nagagawan pa nating tumawa, nakakagaan din ng pakiramdam. Itong trickster na ito, kapag lumabas, ay maglalantad sa ating katangahan at makikita ang katotohanan. Kaya dapat iwasan na mga manloloko. Kaso imbis na iwasan, ayan, at patuloy na nahulog sa mga scammer ng pag-ibig. Kaya lilitaw uli ang trickster upang manukso, pagtatawanan na naman ako. Ayan ka na naman, paulit-ulit. Minulat na ng trickster ang aking mga mata sa katotohanan ng buhay, pero hindi natuto. Sana'y maging aral na ang masamang karanasan. Pero ang shadow ng trickster ay mananatiling mapanokso. Kaya imbis na matuto, ayun, nauulit. Dito kailangan mamayani ang diwa ng isang bayani na matatag sa kanyang paniniwala. At kahit kamatayan ay susuungin, may pagtanggol lamang ang tama at katotohanan. Ito yung hero archetype ni Carl Jung. At nangyari ito nang magkalakas ako ng loob na lumaban. Huwag hayaang maapi at matutong iwan ang manloloko. Pero hindi madali ang magpakabayani. Kakailanganin ko ang diwa ng isang mabuting gabay. O ika nga, ang wise man o sage. Isang archetype din.
Yang mga archetype na yan ay nananahan sa ating tinatawag na collective unconscious o yung tinatawag ko sa aking mga post na pinagkawing-kawing na diwa ng sanlibutan. Yan kasing mga pinagkawing-kawing na diwa ng sanlibutan ay ang ating collective unconscious. Dito napapaloob ang mga aral buhat pa sa salin-saling lahi at panahon na tumutulong magpaalala kung paano tayo makakasurvive sa karahasan ng kapaligiran. Biyaya ito ng Diyos. Mula rito ay umuusbong ang ating pananampalataya sa tulong ng turo ng ating mga ninuno, ng ating mga magulang ng paaralan at ng simbahan. Mula sa mga turong ito, gagabayan tayo ng diwa ng katalinuhan at aakayin sa mabuting landas. Ngunit, paano natin gagawin ito? Kusang lalabas yan at mamamayani kapag sukdulan na ang hirap mo. Yan yung mga panahon na magsisimula kang mag-isip. Maaaring matapos manangis ang batang sawi sa loob mo o habang tinatawanan mo na lamang ang sinapit mo para di ka mabaliw. Sa panahong ito, inuunawa mo ang mga nangyari sa iyo. Panandalian ulit tayong manahimik at magnilay. Ngayon bumalik sa alaala ang masamang karanasan. Makikinig tayo sa diwa ng mabuting gabay. Ano ang sinasabi niya na dapat gawin? Pakinggan natin ang meditation na ito. Huwag kang mangamba. Huwag kang matakot. Hindi kita iniwan. Hindi kita iiwan. Sa gitna ng panganib, naroroon ako. Magunaw man ang mundo, yakap-yakap kita. Kung pakiramdam mo ay nawala na lahat ang sayo at wala ka nang maibigay, alalahanin mo, ako ang iyong hininga at ang iyong buhay. Magtiwala ka, kasama mo ako.